Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad. Naway ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Purihin ng Diyos, Panginoon ng sanlibutan. At ang mga panalangin at ang kapayapaan ng Diyos ay nasa Kanya. Ya Rabb. Nawa ang panalangin ng Diyos at ang kapayapaan ay nasa Kanya. So ayan, nagkamali na ako. Subhanallah. So assalamualaikum po sa lahat ng mga maaring manood. Ya salam. So ayan po, medyo tahimik na ang mundo at nanalo na naman ang mababait na tao. Subhanallah. So ayan po ay pagpapakita na tayo mga Muslim ay malakas ang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. At doon sa mga nanalangin na kung ano man masama mangyari sa aming mga Islam, ipinapanalangin pa din po namin ang inyong kabutihan. Subhanallah. Allah ya Rab, sobrang sarap sa pakiramdam na inshallah ay magtuloy-tuloy na yung katahimikan. At doon sa mga taong galit sa mga Muslim, kung iisipin niyo po, kami pong mga Muslim ay laging nagpapahayag ng mabubuting salita. Okay? Kumpara po sa iba, at doon po sa ibang Pilipino na laging galit sa mga Muslim, sa Saudi Arabia, galit kuno sa Islam. Hindi nyo ba naisip na number 1 ang tumutulong kapag may mga unos o sakuna sa Pilipinas? Allah ya Rab. Ang Saudi Arabia ang isa sa pinakamalaking donasyon na ibinibigay sa Pilipinas. Kaya po sana huwag kayong magalit sa Islam dito sa Saudi Arabia. Bakit po? Magpasalamat din kayo. Bakit? Maraming kababayang Pilipino dito sa Saudi Arabia ang nagkaroon ng trabaho at binubuhay ang kanilang pamilya. Pinapadala nilang pera mula dito sa Saudi Arabia. Okay po? Isa pa po, kung hindi dahil sa Saudi Arabia, wala kaming panustos sa aming pamilya na hindi naman kayang ibigay ng gobyerno sa Pilipinas. Ngayon, sabihin niyo pa din, masama ang Saudi Arabia. Lagi na lang po masama. Lagi na lang mga mamamatay tao. Saan po kami naging mamamatay tao? Subhanallah. Doon sa mga tao na bago kayo magsalita, tingnan niyong mabuti ang sarili ninyo. Kung sino bang mas mainam sa pinagsasabihan niyo mga mamamatay tao o baka mas higit pa ang tabas ng bibig ninyo. Subhanallah. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa amin bilang kami mga Muslim, kailanman ang kasamaan ay hindi magwawagi sa kabutihan. Subhanallah. La ilaha illallah. Yan ang lakas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tatag ng Islam. La ya Rab. Imagine niyo kaming lahat na nananampalataya tungo sa kapayapaan, kabutihan, puso at kabutihan ng bawat isa. Hindi kami naghahangad na makasakit sa inyo, subhanallah. So tingnan niyo kung alin ang mas masamang relihiyon. Ikaw ba na tao na nagsasalita ng masakit sa kapwa mo tao na kami bilang mga Islam? Subhanallah. O ikaw sa sarili mo na pumipinsala ng bawat salitang binibigyan mo? La ilaha illallah. Allah ya Rabbi. Kung alam niyo lang kung gaano kasarap ang may pagdarasal ka, sino ba ang mga taong walang pananampalataya? Sila yung mga taong nananalangin ng masama sa kapwa. Konting problema, ipagdarasal nila ito ng masama. Konting problema, magagalit sila sa kanilang pinapanginoon. Konting problema, makikipag-away sila, makikipagsabunutan, lahat na ng maaaring gawin. Subhanallah sa Islam. Kahit kami ay inaaway ninyo, aming gagawin sa inyo, ipagdarasal pa rin namin ang kabutihan ninyo. Dahil yan ay katuruan sa Islam. Ngayon, sabihin niyo kung sino ang mas masama sa amin. Yung bang mga walang pananampalataya o kami na may pananampalataya at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba po yun. Lagi niyong tandaan at isipin, ikaw ay may puso at isip upang makaunawa para tingnan mo kung ano ang pagkakaiba ng mabuti sa masama. Walang taong gustong pumatay. May mga taong gustong pumatay at makasakit sa kapwa, iyon ang mga taong walang dinidiyos. Subhanallah. Pero hindi kami. Hindi namin tutularan kung anong magagawa ninyo. Kung anong salitang bigay ninyo sa amin, okay lang. Hindi naman yun sa aming pagkakasala. Tangi lamang sa inyo. Subhanallah. Mabuti ang Panginoon kung inyo lamang isa sa puso ang pag-unawa sa Kanya na ating tagapaglikha. Allahu Akbar.
Sobrang mabait ang Panginoon. Sa dami ng balik Islam ngayon, hindi niyo na mabilang. Baka nauubusan na kayo sa relihiyon ninyo. Subhanallah, wala kami magagawa doon dahil ang katuruan ng Islam ay mas mainam sa sangkatauhan. Subhanallah. La ya Rabbi. Assalamualaikum po kay Sister Saira, Marisa, Nes, Muhammad. La ya Rabbi. So, ako'y nagpahinga lang po kasi yung mata ko sa sobra sigurong kaiiyak ko kada dasal. Ayan, nagkaroon po ako ng sa mata. So, napacheck up na naman po, alhamdulillah. Kay Brother Ismail, Assalamualaikum. Kay Jibriel, Jason, Ismail, salam. Yun po. Kaya sana po, bago tayo humusga sa kapwa natin, tingnan muna natin kung gaano tayo kaperpekto. Okay? At mas mainam kung manalangin ka ng kabutihan ng kapwa mo at hindi makasasama ito sa iyo. Ni isang pinsala ay walang mangyayari sa iyo, subhanallah. Kasi palagi ang kabutihan, ang kapalit nito sa iyo ay magiging kabutihan mo rin. Pero once na manalangin ka ng masama, magiging kasamaan mo rin to, hindi sa amin. Subhanallah. So, yan po, sandali lang. La ya Rab. Subhanallah. So, babasahin ko lang po ang Surat Al-Qalam, ang Al-Qalam, ang panulat. Allah ya Rab. Alam nyo, Friday ngayon, so maya-maya pa ako magbabasa ng Surat Al-Qaf, mga 11:45, before at salat at duhur. Alhamdulillah. Nung Fajr po, nakabangon na ako, so nakapagbasa na rin ako, subhanallah. At doon sa mga kababayan ko at mga balik Islam, kayo man ay Katoliko, nasabi ko nga, mahal namin kayong lahat. Hindi tayo magkakalaban dito sa mundo. Kayo lang ang nagtatatak sa isip nyo na kalaban nyo ang mga Muslim. Subhanallah. Kami po, bilang kami mga Muslim, kahit papatayin nyo kami, walang problema. Iyan ay puso mo ang magdadala at hindi kami. Subhanallah. Palagi pa rin kabutihan ang ibabalik namin sa iyo. At bakit? Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang matatag na nakatingin sa amin at nakabantay. Ibig sabihin, anumang mangyari sa amin, ito man ay mabuti o masama, ang Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan, ang magbibigay ng marapat para sa amin. Subhanallah. At hindi kayo, o hindi man ang kahit sino sa kapwa namin na tao, sapagkat wala kayong kinalaman sa amin. Ang magsabi ka ng mabuti ay mas mainam. Ngunit ang magsabi ka ng masama, ito ay hindi tama. Subhanallah. La ilaha illallah. So, yun po. At Allah ya Rab. So, makinig po ulit tayo doon sa mga binabasa kong Quran. Marami po ang nagme-message sa akin, sister. Kailan ko ulit mga Katoliko po. Si Sister Rodora, nag-message sa akin, sister, kailan ka po ulit magla-live. Salam, Sister Rodora. Siya po ay Catholic. Alhamdulillah. At marami pa pong mga Katoliko ang nanonood sa akin, subhanallah. Tingnan nyo. Bakit? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may-ari ng puso natin. Wala tayong kinalaman. Kahit pag-aano ka katatag sa relihiyon mo, kung ang paninindigan mo ay wala sa puso mo, madadala ka sa Islam. Bakit? Dahil ang Islam ay kabutihan. Kung nalalaman nyo lang kung gaano kahalaga ang pagdarasal namin mga Islam, subhanallah. Wallah, tatatak sa puso nyo ang lahat ng panalangin na ibinibigay namin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah. So yun po nga. Kaya wag niyong masamain ng Islam. Hindi niyo po kami kalaban. Hindi niyo po kami kalaban. Wag kayong magalit sa amin na kami nagpapahayag ng Quran. Bakit? Dahil ito ang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 5 kasulatan. Ang una ang Sabur na kay Abraham, kay David, ang Torah, ang Salmo, ang pangatlo po ay ang Torah kay Moises, Propeta Moises sallallahu alaihi wasallam, at ang Ebanghelyo kay Propeta Jesus sallallahu alaihi wasallam, at ang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran. So ito po ang ipinahayag namin para malaman ng tao kung ano ang kabutihan nito. So ibig po sabihin, hindi kami magtuturo ng anumang salita.
Ang Quran ay nagbibigay ng magandang balita para sa mga taong sumasampalataya at nagbibigay ng babala para sa mga taong hindi sumasampalataya, para po maunawaan nila kung ano ang kagandahang katuruan ng Islam. Subhanallah. Dali na ko. Yeah. Sila. Sorry po, sorry. So, ayun po ha. Kaya po doon sa iba dyan, wag tayong maging mabigat ang puso sa amin mga Islam. Totoo po kung nalalaman nila, kumpara sa bawat salita ng Islam na tinatatas namin, kahit ibang lengguwahe, kung naunawaan niyo lang po ang salita ng mga Maranao, ng Tausug, o kung anumang relihiyon sa Islam, subhanallah, masarap pakinggan ng salita nila kung atin lamang itong tatagalugin. Hindi sila nagmumura, hindi sila katulad ng iba na wala nang ginawa kundi makipag-away. Subhanallah. Malaki ang pinagkaiba. Sabi ko nga, ako binago ng Islam. At nagkaroon ako ng napakaraming kaibigan. Imagine niyo sa Islam, dito lang ako natutong huwag uminom ng alak sa loob ng 7 taon. Subhanallah. Saan ka pa? Subhanallah. So ako po'y 40 years old na, alhamdulillah. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng lakas ng katawan ko. Bakit? Dahil may pagdarasal ako. Sa pagpasok ko sa Islam, pagtanggap ko dito, paninindigan at lahat. Lahat ng tiwala ko ay tangi lamang kay Allah. Kaya sa kahit kanino hindi ako natatakot, umiiyak ako. Dahil hindi ganoong kalakas ang puso ko. Hindi ako ganoong kasing tatag ng mga taong nagsasalita ng masama sa akin. Bakit? Dahil hindi ako bakal, ako ay tao. Mabubuhay, nabuhay, at mamamatay. Subhanallah. Diba? Walang kahit sinong tao sa atin, kahit lalaki, iiyak at iiyak ka. Sa araw na mararamdaman mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagabayan ka, kahit ka pa lalaki. At maraming balik Islam na mga lalaki ang umiiyak kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong magalit, huwag kayong mamuhi sa Islam. Kahit mata ko lang ang nakikita nyo, or kung nakita nyo na ako nung unang video ko, subhanallah. Nasa sa tao yan. Paano mo dadalhin ang sarili mo? Iiwas mo ang sarili mo sa masasamang salita at magturo ka ng mabubuting salita. Ito ay mas mainam sa iyo. Subhanallah. So, yun po ha. La ya Rab. So, basahin po natin ang Surat Al-Qalam. Ang panulat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagi ng pinakamaawain. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Noon ang titik na, ito ay isa sa mga milagro ng Quran na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Ako Allah ay nanunumpa sa panulat at sa isinulat na mga anghel sa talaan ng mga tao. Ikaw nga o Muhammad sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Panginoon ay hindi isang baliw. Subhanallah. Katotohanan sa iyo o Muhammad ang gantimpala na walang maling. At katotohanan ikaw o Muhammad ay nag-aangkin ng mataas at kapuri-puri na moral ng pag-uugali at asal. Doon sa mga nagsasabi na si Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nambiktima ng mga minor de edad o kung anuman, matakot kayo sa bawat salita ninyo. Alam nyo, ang mga naging asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay balo, ulila, dalaga, may asawa, diborsyado, yan po. Ibig sabihin, yung mga babaeng yun ay wala ng obligasyon sa kanilang mga asawa o namatayan na ng asawa or ulila, walang tumutulong. Ibig sabihin, yun ay pagtulong at ginawang asawa. Hindi yung lahat na lang sasabihin ganito, manyakis, astaghfirullah, astaghfirullah.
Patawarin nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat salita na inyong binibigkas patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kami mga balik Islam, ang isa sa magpapatunay kung ano ang bawat kabutihang nakatala sa Quran na isipinasulat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagkaloob sa kanya. Kaya sana po, bago tayo humusga, tingnan mo muna kung gaano kaganda ang relihiyon mo. La ilaha illallah. A'udzubillah. Huwag kang humusga sa bagay na wala kang kaalaman. Kung hindi mo alam, kami mga balik Islam, Allah, kung gaano kasarap sa pakiramdam na tanggapin namin ang Islam, hindi magiging katulad kung ano ka ngayon. Pero lagi kaming umuunawa. Dahil isa kami sa tumapak sa kung ano ka ngayon. Pero sabi ko nga, mahal namin kayong lahat. Kahit pagalit ka sa amin, walang problema. Iyan ay puso mo ang magsasabi kung kailan mo tatanggapin ang kabutihang salita ng Quran. Subhanallah. Allah ya Rabb. Hindi maglalao na iyong mapagmamasdan at kanilang mapapagmasdan kung sino sa inyo ang inaalihan ng pagkabaliw. Katotohanan ng iyong Panginoon ang lubos na nakakaalam kung sino ang napaligaw sa tamang landas at lubos na nakakaalam kung sino ang nasa tamang patnubay. Kaya't huwag mong sundin ng Muhammad ang mga nagpapabulaan sa mga talata ni Allah at sa kanyang sugong si Muhammad. At kanilang hangarin, ang kanilang hangarin ay pumayag ka na makipagkasundo sa kanila sa pananampalataya mula sa iyong kagandahang loob. Kaya't sila rin ay makikipagkasundo sa iyo. At huwag mong dinggin ang mga tao na nanunumpa ng lubhang marami sa kasinungalingan at walang halaga, na mapanglait na nagpapalibot-libot at nagkakalat ng malisyang salitaan, chismis o satsat. So ayan po ha, iwasan natin yung mga tao na palamura, iwasan natin yung mga tao na nananalangin ng masama sa kapwa. Doon ka sa mga taong nananalangin ng kabutihan ng sangkatauhan. Subhanallah. La ilaha illallah. So dito lang po yun sa Islam. La ya Rabb. La ya Rabb. Na pumipigil sa mga kabutihan, lumalabag sa hangganan ng pagsaway at makasalanan. Yun po ang iiwasan natin. Malupit at higit pa roon ay isang wala sa katwiran ng pagpaparali alala umbaga nag-aangkin ng maling angkan o pamilya. Gayon siya sapagkat siya ay nagtataglay ng mga kayamanan at maraming anak. Na kung ang aming mga talata ng Quran ay ipinaparinig sa kanya, siya ay nagsasabi mga kathang isip lamang, mga kathang kwento lamang ng mga tao ng panahong sinauna. Tatatakan namin ang kanyang ilong. Katotohanan ang aming sinubukan sila na katulad rin ang ginawa naming pagsubok sa mga tao ng halamanan nang sila ay mangako sa isa't isa sa kanilang pipitasin ng mga bunga ng halamanan sa kinaumagahan at sila ay hindi nagatubili kung ito ay pinahihintulutan ni Allah. At naglibot dito sa halamanan ng isang naglilibot na apoy mula sa iyong Panginoon at ito ay sinunog habang sila ay natutulog. Kaya't sa kinaumagahan ito ay natulad sa nasalantang lugar na ang kanyang bunga ay natipon na. At nang lumiwanag na ang umaga, sila ay nagtawagan sa isa't isa na nagsasabi, kayo ay magsiparoon sa inyong bukirin kung nais ninyong anihin ang mga bunga. Kaya't sila ay nagsilakad na nagsasalitaan ng lihim sa isa't isa sa mahinang tinig na nagsasabi, huwag hayaan ng sino mang mahirap na tao na makapasok sa halamanan sa araw na ito. So ayan, makikita niyo yung mga tao na ganid, makasarili, mapangamkam. Ito po ay halimbawa sa Quran. Subhanallah. At sila ay pumaroon doon ng maaga na may matibay na hangad na nag-aakala na sila ay may kapangyarihan na hadlangan ng mahirap sa pagkuha ng anuman sa mga bunga nito. Ngunit nang kanilang mamasdan ng halamanan, sila ay nagsipagsabi, katotohanan tayo ay napaligaw sa ating patutunguhan.
Tunay ngang tayo ay pinagkaitan sa mga bunga na ating paghihirap. Ang pinakamagaling sa kanila ay nagsabi, hindi ba aking tinuran sa inyo? Bakit hindi ninyo luwalhatiin si Allah? Subhanallah. At sila ay nagbadya, luwalhatiin ng ating Panginoon. Katotohanan tayo ay nagkasala. Kaya't sila ay bumaling sa isa't isa na nagsusumbatan, nagsisisihan. La ilaha illallah, na nagsasabi, kasawian sa atin, tunay ngang tayo ay mga mapaglabag sa kautusan at palasaway. Maaari na ang ating Panginoon ay magkaloob sa atin ng higit na mainam na halamanan kaysa rito kung tayo ay magbalik loob sa Kanya. Katotohanan kami tungo sa aming Panginoon ay naghahangad ng Kanyang habag, pagpapatawad at kasaganaan. Ganito ang kaparusahan sa buhay na ito. Dato po at katotohanan higit na matindi ang kaparusahan sa kabilang buhay kung kanila lamang nalalaman. Subhanallah. Katotohanan sa mga matutuwid at matimtimang nananampalataya kay Allah, sa kanila ang hardin ng kaligayahan, paraiso mula sa kanilang Panginoon. Ituturing ba namin na magkatulad ang mga sumasampalataya mga Muslim sa mga makasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah? Ano ang nagpapagulo sa inyo? Paano kayo humahatol? O mayroon ba kayong kasulatan na roon kaya ay may matututunan? Subhanallah. Nakatotohanan para sa inyo ang anumang inyong piliin? O mayroon ba kayong mga pangako, palabra de honor na nagbubuklod sa amin, na aabot hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Nakatotohanan para sa inyo ang anumang inyong hatulan? Iyong tanungin sila, O Muhammad, kung sino ka sa kanila ang makapananagot dito, o mayroon ba silang mga katambal sa Diyos, hayaang dalhin nila ang kanilang mga katambal sa Diyos kung sila ay nagsasabi ng katotohanan. At alalahanin ng araw na ang lulod ay matatambad. Alalaong baga ang bawat isa ay makatatagpo ng kahirapan sa kanyang harapan. At sila ay pag-uutusan na magpatira pa. Subhanallah. Pakinggan niyo pang mabuti, ha? Doon sa mga hindi marunong lumuhod, magpatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala at naninikluhod kay Propeta Jesus. Si Propeta Jesus po ay walang kinalaman sa kung anuman ang ginagawa ninyo sa sarili ninyo sa pagsamba sa Kanya. Sapagkat si Propeta Jesus ay mananatiling tao, mensahero na katulad din natin bilang mga tao. Ngunit ang paglikha sa Kanya ay isa sa mataas na paglikha, at sa araw ng muling pagkabuhay, siya ay magbabalik dito sa mundo sa pangalawang pagkakataon. La ya Rabbi. Kaya po walang kinalaman si Propeta Jesus. Ulitin ko po, si Propeta Jesus kailanman ay hindi tutubusin ang kasalanan ng bawat tao. Ang kasalanan mo ay kasalanan mo. Hindi niya pwedeng tubusin dahil ikaw ay sarili mong kaluluwa ang gumawa niya. Ikaw ay nagnakaw, ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ay nangutang, ikaw ang nangutang nito. Ikaw ay pumatay, ikaw ang pumatay sa taong yun. Hindi ang ibang tao. Paano tutubusin ni Propeta Jesus sallallahu alaihi wasallam ang kasalanang pagkakasala ninyo na hindi naman siyang gumawa? Subhanallah. La ilaha illallah. Kaya please po, kayo po ay may puso at isip upang umunawa sa lahat ng bagay na ipinagkaloob ng Allah. Napakaraming halimbawa sa Quran na nakatala. Sana po ay inyo nang nauunawaan. La ilaha illallah. Bismillah. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lupa at ang pagkaaba ay bumabalot sa kanila. At sila noon pa ay pinagutusan na magpatira pa habang sila ay mabuti pa, malusog at mainam sa makamundong buhay. Subhanallah. Doon sa mga tumatawa sa amin mga Muslim, yung bawat pagluhod namin 17 times or more than 17 times, yung paninikluhod namin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nyo alam kung ano halaga nun? Pag sinabi ng Allah na kung sakaling ang unang pag-ihip ay gawin, imagine po ha, ang unang pag-ihip ng tambuli ay gagawin muli dito sa mundo na lahat ng tao o lahat ng nilalang, lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mamamatay sa unang pag-ihip ng tambuli ni Israfil. At sa pangalawang pag-ihip, subhanallah,
Lahat ng tao na nakalibing at namatay ng araw na iyon ay babangong muli para magsulit sa lahat ng gawa mo dito sa mundo. Ibig sabihin, ang gawa mo ay gawa mo at ang gawa ko ay gawa ko lamang. Iyan po ang katuruan sa Islam. Ang gawa ng ibang tao kailanman ay hindi mo mapapanagutan. Sarili mo lamang ang nakatala sa iyong talaan. Subhanallah. Kahit iyong ina, kahit iyong ama, ay hindi ka maililigtas sa lahat ng mga gawa ng iyong kasamaan. At sa lahat ng gawa ng iyong kabutihan, iyon ang magliligtas sa iyo. Paano ka? Kahit pa gawin mong pinakamabuti kang tao dito sa mundo, ngunit hindi ka naman nakakaalaala sa Panginoon. Hindi ka naman nananampalataya, hindi ka naman naninikluhod, hindi ka naman nagpapasalamat. Lahat ng merong kang gawang mabuti ay mawawala ng saysay. Marapat na sumamba ka lamang, tangi pa kay Allah. Lahat ng tao ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon upang magbago. Sadya lamang may mga taong mabigat ang pag-unawa sa katuruan ng Islam. So kami po'y naghihintay. Lagi kami naghihintay sa inyong lahat. At lagi po ipinahahayag namin ang kabutihan na makagagaan sa puso ninyo. Hindi po kami nagbibigay ng masamang hangarin o masamang intensyon sa aming pagsasalita sa inyo. Ngunit ako bilang balik Islam ay nagbabahagi upang inyong maunawaan ang kagandahan ng Islam. Subhanallah. So, yun po ha. La ya Rab. Subhanallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kaya't hayaan mo, O Muhammad, sa akin sila ay nagpasinungaling sa kapahayagang ito ang Quran. Dahan-dahan naming ihahantong sila sa kaparusahan. Sa paraang hindi nila napag-uunawa, alalaumbaga daragdagan niya ang kanyang kagandahang loob sa kanila sa pamamagitan ng pagsubok na magbubulid sa kanila sa pagkakasala tungo sa pagkawasak. At binigyan namin sila ng panahon palugit, katotohanang ang aking balak ay matatag. Subhanallah. O ikaw ba, O Muhammad, ay humingi sa kanila ng bayad kaya't sila ay nasadlak sa mabigat na pagkakautang? O nasa kanila ba ang kaalaman ng nalilingid na bagay upang ito ay kanilang maisulat? Kaya't maghintay ng may pagtitiyaga sa pasya ng iyong Panginoon at huwag matulad sa kasamaan ng isda, Propeta Jonah, nang siya ay manikluhod sa amin samantalang siya ay nasa matinding kapighatian. Tunghaya ng Quran 21:87. Kung hindi lamang sumapit sa kanya ang biyaya ng kanyang Panginoon, katotohanan siya ay naiwan sa tiyan ng isda. Datapot aming pinatawad siya kaya't siya ay tinapon sa lantad na dalampasigan habang siya ay ang dapat sisihin. So, doon po sa nakakaalam ng istorya ni Propeta Jonas, si Propeta Jonas po ay sumuko na sa, nung panahon niya that time po, sumuko na siya sa pagpapahayag ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang nag-i-give up na siya. Then, binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaparusahan o pagsubok. Which is, doon siya sinubukan sa 3 kadiliman. Ano po ba ang 3 kadiliman na pinasukan ng katawan ni Propeta Jonas sallallahu alaihi wasallam? Ang una po ay ang gabi. Ang pangalawa po ay sa ilalim ng karagatan. At ang pangatlo ay ang sa ilalim o sa loob ng tiyan ng balyena. Subhanallah. At binigyan pa rin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon upang mabuhay at ibinalik siya sa dalampasigan. La ilaha illallah. So sa atin, bakit karamihan na halimbawa dito sa mundo, ang mga tao na nagkasakit? Tingnan niyo po yan Halimbawa po sa atin, ang bawat tao na nagkakasakit, sila ay nakakaalaala sa Panginoon na lumikha sa Kanya. Diba? Doon lamang masigit nakakaalala ang mga tao. Bakit? Kaya binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok ang sangkatauhan upang makaalaala ka sa Kanya. Ngunit, karamihan ng tao kapag naigawad na ang kabutihan at ang paggaling sa Kanya,
makakalimot na muli sila. Subhanallah, sa Islam, maisakit ka, malakas ka, o hindi, magdarasal ka. Subhanallah. So, yun po yung sinasabing pagkakaiba. Pagkakaiba ng Muslim. Sa Muslim po, hindi po kami nananalangin ng masama sa kapwa. Ito po hindi katuruan. At, Allah ya Rab. Kaya po doon sa mga tao na galit sa Islam, huwag po kayo magkaroon ng galit sa kahit kaninong tao. Hindi po marapat ito sa inyo. Kasi itong bagay na pagkagalit nyo sa amin bilang kami mga balik Islam, at doon sa ibang tao na hindi ka pareho ng inyong relihiyon, ang bagay na iyon ang pipinsala sa puso mo upang magkaroon ng galit sa iba. Subhanallah, hindi makatutulong ang galit mo, ngunit makatutulong ang pagmamahal mo sa kapwa. So, yun po. At sana po ay may natutunan kayo sa aking pangaral ngayon. At muli po, maraming salamat sa lahat. At inshallah ya Rab, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay sa inyo mga mabibigat ang puso sa Islam. Inshallah ya Rabbi, pagkalooban kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan, ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa mo kahit hindi mo ito karelihiyon. Huwag kang mananalangin ng masama upang ang kabutihan ay sumaiyo. Yun lamang po at maraming salamat po. Subhanallah.